2026 is not just another year. Hindi lang ito panibagong taon, ika nga. Subalit itong taon na ito ay we believe that this year is a year of alignment, or pwede din natin yan tawaging fix, na ang buhay natin na kung ano man ang mga bagay na hindi aligned, baliko, or kaya naman may linya ang Panginoon, subalit tayo ay nasa maling linya. This is a year of alignment or divine fix na ayusin ng Panginoon sa buhay natin. And this is a year of divine acceleration. If you would believe and agree with me with that, this is going to be a year of i-accelerate ng Panginoon ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Ibig sabihin, pabibilisin niya acceleration. Yes. Amen. Ang kalooban at ang plano niya sa buhay natin, pangyayarihin niya ika ng mabilis. And this is a year of fulfillment, na i-fulfill ni Lord ang kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin, because He is a God who is a faithful God. But this all begins with, inumpisahan natin yung katanungan nung nakaraan, that mag-uumpisa itong divine alignment na ito, acceleration at fulfillment sa ministry at maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Mag-uumpisa siya doon sa pagtingin natin sa ating puso. Pagtingin particularly sa isang katanungan na dapat nating makita sa ating puso, what do we want to see happen in our lives this year? Ano ang gusto nating mangyari sa taong ito? And the reason that we ask that question is because ito yung pag nagtanong tayo ng mga katanungan na ganon, we begin to locate what's in our heart. So ibig sabihin, tinitignan natin, ika ba ang parang ang puso natin ay binubuksan natin ang ating dibdib? Tinitignan natin kung ano yung mga nasa loob ng ating puso. Proverbs chapter 4 verse 23 sinasabi that keep your heart with all diligence, for out of your heart flows issues of life. Mula sa puso ng tao nagmumula ang direksyon at boundary sa buhay niya. Doon nag-uumpisa sa puso. At ang ating tinatalakay sa umagang ito, inumpisahan natin nung nakaraan, guarding our hearts, subtitle, desires and images shapes your life. Bakit natin tinatalakay ito early this year na ating ingatan ng ating mga puso? Sapagkat, again, uulitin natin that out of your heart flows the issues of your life. So, bakit natin aalagaan ang ating mga puso? Kasi the heart, ayon sa Biblia, is not just an emotion. Ang puso ay hindi lamang siya isang emotional na pinagmumulan ng ating mga damdamin, but it is a spiritual command center that directs thoughts, desires, and decisions and destiny. Katulad na nakita natin kanina sa Matthew chapter 15 verse 19, out of the heart comes adultery, evil thoughts, murders. Ang lahat ng mga nakikita natin ito na ginagawa ng tao sa panlabas, ng mga masasama na ginagawa ng tao, ito ay nagmula sa loob ng tao. Nai-express lamang at nailalabas nila sa pamagitan ng kanilang mga actions. Isa sa mga bagay na hindi gagawin ng Panginoon sa inyo, sa atin. Isa sa mga bagay na hindi gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi gagawin ng Panginoon na i-guard yung heart mo. Hindi gagawin ng Panginoon na i-renew yung mind mo. Although yun ang kalooban niya, pero wala sa authority niya ang gawin yon, kundi ikaw ang may karapatan nun. Ang pagre-renew ng kaisipan ay hindi ginagawa ni Lord. Ginagawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Subalit ikaw ang intentional na dapat na magbago ng kaisipan mo. Otherwise, hindi yan siya na kahit na panalangin, hindi yan mababago. Ulitin ko ulit. Papakita ko sa inyo. Uulitin ko ulit. Halimbawa, itong example na ito, sabihin, Lord, baguhin mo. Kasi Romans chapter 12, verse 1 and 2, hindi po ba? But be transformed by the renewing of your mind. So, nabasa mo halimbawa, at sabihin mo, Lord, i-transform mo ang isip ko, Lord.
Tapos maghihintay ka, halimbawa ng 30 minutes, Lord, na-transform mo na ba? 1 hour, na-transform mo na ba? O kahit na isang linggo ka magaganyan, maghihintay, hindi matatransform ang isip mo. Kasi hindi yan ang pamamaraan ng Panginoon. Renew your mind. Ang pagre-renew ng ating kaisipan ay pagpapalit sa mga maling kaisipan na ating pinaniniwalaan, minana sa ating mga magulang, ninuno, o sino pa man ang naituro sa atin na mali na ating pinaniniwalaan. Marirenew ang ating kaisipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Doon nag-uumpisa ang pagbabago sa buhay ng isang tao. Transformation comes from the renewing of the mind. Ang ginawa ni Lord, gumawa siya ng hardin. At ang sabi ni Lord, I give you power and authority. Amen. Guard it, tend it. Meron kang hardin. Sabi mo, meron akong hardin. Ang hardin mo, yung puso mo. Yan yung aalagaan mo. Amen. Guard your heart with all diligence, for out of your heart will flow issues of life. Wala kang masisisi sa buhay mo sino man. Hindi mo masisisi mga magulang mo kung anong nangyayari sa iyo, sa totoo lang. Hindi mo masisisi ang gobyerno sa kung anong ginagawa nila, sa totoo lang. Wala kang sino mang sisihin sa buhay mo. Pag dumating ka sa tamang edad mo, na meron ka ng kakayanan na ingatan yung iyong puso, wala ka ng ibang dapat sisihin, ikaw, sa sarili mo. Sapagkat ang buhay mo, magmumula ito, ang pangyayari sa buhay mo, magmumula sa kung ano ang mga itinatanim mo sa puso mo. Last week, tinalakay natin yung isang bagay, watch what you desires. O watch the desires that grow in your heart. So, paano natin pangangalagaan ang ating puso? Ingatan mo ang desire mo. Kasi pwede itong maglayo sa'yo mula sa Panginoon. At pwede din siyang maglapit sa'yo sa Panginoon. Depende. Base sa kung ano ang pinalalago mo sa puso mo. Kapag ang lumago sa puso mo, halimbawa kahit na, talinghaga ng Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse 19. And the cares of this world, ito na yung nalaglag doon sa dawagan. O ibig sabihin, thorny ground. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things. Entering in, choke the word, making it unfruitful. So parang, nagre-rejoice siya, praise the Lord, ganda ng mensahe. Pero when troubles and persecution comes for the word's sake, immediately they stumble. Ala ko ba? So walang root. At itong yung ikatlo, thorny ground. Ang kaibahan nito doon sa ikaapat na soil. Sino nakakalam na ikaapat na soil? The good ground. Ang kaibahan ng good ground dito sa thorny ground, wala lang bunga. So, kung titignan mo siya, walang bunga, maliban doon sa walang bunga, yung paligid niya. Kaya siya walang bunga dahil nasa kapaligiran siya ng thorny ground. Amen. Pero lumago din siya. Wala lang siyang bunga. Bakit siya walang bunga? Kasi the deceitfulness of riches, the cares of this world, yung cares, alalahanin sa buhay na to. Kailangan ko ng ganito. Right. Lalalim pa tayo ng lalalim dito, pero kung titignan natin, ikukumpara mo yan siya sa Matthew chapter 6, verse number 33, hindi yan yung mga kailangan mo na unahin. Ang uunahin mo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So yun yung turo ng Panginoon. You are not to after the cares of this life. Hindi yun yung ipupursu mo. Amen. Ipupursu mo kingdom. Doon sa kingdom, magpuproduce yan siya. Yung mga alalahanin mo sa buhay, susuplayan ni Lord. Balik mo doon sa Sister Erica sa Sa 4:19.
Mark 4:19. The cares of this life, the deceitfulness of riches, kasinungalingan ng pananalapi. Ang ibig sabihin yan, na kapag nakuha ko lang, magkaroon na ako ng pera, lutas ang problema ko. Naku, hindi. Mabili man ang bahay nyo, kung ang puso mo mali, tumama ka man sa loto, ang puso mo mali, walang mangyayari dyan. Sisirain ka lang yan. Yan yung deceitfulness of riches. Maraming mga tao nag-aaway dyan. Magkakapatid, nag-aaway dyan sa pera. Amen. Mga anak at magulang, nag-aaway dyan. Pera. Hindi yan ang pursuit mo. Pera lang yan. Huwag mo ipagpalit sa relasyon. Pera lang yan. Huwag mo ipagpalit sa pangalan. Sa isang magandang pangalan. Amen. Pero yung pangatlo, the desires for other things entering in. So iba pang mga desire. Gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko siya. Right? So dati ang init mo sa church, ginagamit ka sa Panginoon. Pero gusto ko talaga siya. Eh, wala ka na sa church. Amen. Amen. Kaya watch the desires, lalo na sa kabataan. Ngayon pa lang, habang maaga pa. Kasi ang panahon mapandaya. Baka ma-realize ninyo na kailangan ninyong ingatan yung puso ninyo, nasa malalim na kayo na pagkakasadlak sa kung ano man ang kinasasadlakan ninyo. Mahirap nang balikan. Ang sakit, mahirap pagalingin kaysa sa i-prevent. Watch the desires that grow in your heart. Ulitin ko ulit mga kapatid, hindi ako mag-iingat sa puso ninyo, kayo. Makakapagtanim ako sa puso ninyo ng salita ng Diyos kung tatanggapin ninyo halimbawa, pero kayo ang mag-iingat sa puso ninyo. What you desire determines what you will decide. Andaanin niyo yan. Kung ano mga dinimithi sa puso mo na nakatago, hindi alam ng magulang mo, pero yun yung mithi mo. What you desire determines what you will decide. Then eventually, what you decide will determine what you will become. Kung magiging ano ka. Pangalawa, your dominant desires will eventually dominate the direction of your life. Yung pinaka-dominant na desire mo. Kaya natin tinatanong, what do you want to see happen in your life? Ano yung desire mo? Nabubuo sa heart mo. Yung pinaka-dominant na desire mo, ibig sabihin yung pinakamalaking desire sa buhay mo, siyang magdo-dominate doon sa direksyon ng buhay mo. Eventually, diyan ka patutungo. Kung ano yung pinakamalakas na desire. May desire naman ako maglingkod sa iyo, Lord. Pero parang mas gusto ko talaga yung desire na mapangasawa siya. Siya talaga eh. Yung dominant na desire mo na yan, yun yung magbibigay ng direksyon sa'yo. Ganon siya kakapangyarihan, yung desire. So, hindi natin na-realize yan kasi pinababayaan lang natin yung desire. Hindi po ba? Yung desire nabubuo, hindi yan siya nabuo sa'yo, sa puso mo, hindi yan siya nabuo overnight. Kapag nalaglag dyan yung maling desire sa puso mo, kapag pinagbayaan mo yan siya, lumalago. Kaya nga binanggit natin nung nakaraan, hindi yan siya neutral. Ang magagandang desire sa puso natin, kinukultivate. Wino-water. Nilalagyan ng mga, kinukultivate siya, yung sa paligid niya, yung lupa, nilalagyan siya ng lupa para yung matabunan yung mga roots system niya. Para yung roots niya, yung root ng halaman, makakuha ng nutrients. So, tanong ko sa inyo, sa 2026, anong mga dinidesire ninyo? Kung ito ay mga bagay na patungkol sa Diyos, patungkol sa plano ng Diyos sa buhay ninyo, i-cultivate nyo. Hindi yan siya, kahit ng pagbabasa ninyo ng Biblia halimbawa, pagbibasa ninyo ng Biblia, hindi yan siya mangyayari ng pagising ninyo, talagang gustong-gusto ko na magbasa ng Bible. Hindi yan siya nangyayari ng ganon.
Mag-umpisahin siya paunti-unti. Huwag niyo hintayin. Pag mahina ka, di ba? Mahina ka. Pakiramdam mo talagang down na down ka. Anong hinihintay mo? Di ba? Volunteer's prayer. O, hindi ito sa mga volunteer. Malalakas yung mga volunteer natin. Anong hinihintay mo? Bigla kang lumakas na ganon? Hindi yon. Hatakin mo yung sarili mo. Taas mong kamay mo. I praise you, Lord. Hallelujah. I bless your holy name. Pagkatapos noon, unti-unti makikita mo, lalakas ka. Hindi yun. Ano hinihintay mo? Biglang tuturukan ka dyan ni Lord? Ng steroid? Bigla ka lalakas? Oh, praise the Lord. Hindi ganun yan. Sa buhay, hindi ganyan yan. Amen. Sa buhay mo, huwag mo hintayin kumilos si Lord. Kumilos na si Lord. Ang kinakailangan natin pananampalataya, magbubuhat yan sa puso ng bawat isa sa atin. Yun yung mga pinalalago natin. Kaya lang, hindi tayo makahatak ng ano sa atin kasi kahit na naririnig na natin ito, naririnig ko na yan. Pero hindi talaga siya maaring nag-drop sa puso mo, pero may pinababayaan kang iba na lumalago dyan. Na-drop sa puso mo, na-preach na, pero nanakaw, nawala. O kaya naman, nabunot. Kasi panandalian lang. O kaya naman may ibang desire, kaya hindi naging mabunga. Ibig sabihin, hindi mo na-experience. Pero yung pangalawang bagay na gusto kong i-share sa atin, sa pag-aalaga ng puso. Una, desire. Ingatan mo yung mga lumalagong desire. Pangalawa, ingatan natin ang ating puso sa mga maling imahen na napipaint sa puso natin. Ang puso ng bawat isa sa atin ay parang canvas. Ang canvas, yun yung pinagpipinturahan. Pinipaint ng picture. Tingnan natin ang Proverbs chapter 7 verses 1 to 3. Ang puso ng bawat isa sa atin, ito pa yung gusto kong ma-realize natin kasi ang puso natin nakakakita. Yung isip mo nakakakita, pero dito napipintahan ng heart mo. Napipintahan ng puso. Siya yung nakakakita. Meron kang image na napipicture dyan sa heart mo. Ingatan natin ang ating puso na makapagpinta ng takot. May mga pangyayari sa buhay ninyo na magki-create siya ng image sa inyo, una sa heart, sa isipan ninyo. At matatakot kayo. Di na yata tatagal ako nito Napipaint nyo yan. Dito sa ano nyo. Napipaint ninyo yan. Dito sa isipan nyo. Wala na yata ang mangyayari sa future ko Hindi na yata ako makakaahon dito. Kaya nagtatanong tayo, what do you want to see happen in your life 2026? Anong gusto mong makita? Para makapag-create ka ng picture sa'yo. Ng desire sa heart mo, tapos mapintahan mo, maguhitan mo, hanggang sa mabuo. Ang pananampalataya, nakakakita siya. At nagsasalita siya. Merong pangyayari sa buhay ng ibang mga mananampalataya minsan na sinasabi nila, naniniwala naman ako. Pero bakit hindi nangyayari? Naniniwala naman ako. Right? Minsan, ang paniniwala nandito sa isip. Okay din yon. Kasi sa halip na paniwalaan mo ang ibang bagay, naniniwala ka. But faith, once faith is painted in your heart, you will begin to say it. Kapag na-paint na siya. Kasi ang pananampalataya, nabubuo sa loob. Nakakakita. Minsan may nagsasabi, halimbawa, sasabihin mo, by the stripes of Jesus, I'm healed. Dito lang yan siya. Maganda din yon. Dito, nagsasalita ka din. Pero hindi mo nakita pa ang sarili mo sa loob. Hindi mo na-visualize. Hindi ka nagkaroon ng image sa sarili mo na ikaw ay malakas,
Hindi mo nakita ang sarili mo. Nakikita mo ang sarili mo, laging ganon. Nakikita mo ang sarili mo na laging walang lamang pera. Nakikita mo laging ang sarili mo na ganito. Yun yung nakikita mo. Pero at sinasabi mo, by the stripes of Jesus, I'm healed, God will supply. Nandito pa lang. Pero dapat ma-create yan siya dito sa puso mo na makita mo kung ano ka magiging. Meron ka nang napipicture sa heart mo na ang family mo magkasama sa isang bahay na matatawag ninyong inyo. Na-create siya. Makikita mo yung pamilya mo na masaya. Doon na yan siya. Nabubuo ang pananampalataya. And that is when you will begin to say it with authority. Pero pag once na nandito lang yan, kailangan mo pa yung iguhit dito sa loob mo. Maganda na yan na pinanampalatayanan mo, but you really have to see it on the inside before it will manifest on the outside. 1 Samuel chapter 17, verse 45 to 46, alam natin ito, yung pangyayari kay David, kay Goliath, na hinamon ni Goliath, yung bansang Israel, na sabi, wag na tayong maglaban-laban ng kumbaga, sundalo sa sundalo. Laban na lang tayo isahan. Kuha kayo ng isang yung champion niyo at ilalaban sa amin. Kung sino matalo, maglilingkod sa isa, sa mananalo. Right? Ay, so wala silang lumaban kasi tinitingnan nila si Goliath na malaki. Champion from his youth. Ang sabi ni David, sabi niya sa 46, this day, sabi niya, ngayon, hindi bukas. Sa kanya, walang bukas yan. Ngayon na. Ngayon, sabi niya ngayong araw na to, this day. This day, the Lord will deliver you into my hand. Sabi niya, pansinin niyo, sabi niya, I will strike you and take your head from you. Sabi niya, patutumbahin kita. Pupugutan kita ng ulo. Pero pansinin niyo, pag binasa niya, wala siyang wala siyang espada. Paano niya nakita? Paano siya nagkaroon ng ganon? Paano niya sinabi kay Goliath? Patutumbahin kita, pupugutin ko yung ulo mo. Nasaan yung espada? Hindi siya lumalaban ng espada. Ang point ko na minire-raise sa inyo mga kapatid, ang pananampalataya, nakakakita. So tatanungin kita, ano nakikita mo sa future mo? Kasi dapat yan napipaint dito. God will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. But you begin to see a picture on the inside of you. Tapos, yun na yung sasalitain mo. I will receive clients. O ipapadala ng Panginoon na magkakaroon ako ng divine connections. At hindi lamang yung word na yon, kundi nakikita mo yung actual na tao. Hindi man siya yung itsura ang itsura, pero nakikita mo na ikaw ay nakikipag-transact sa tao. Amen po ba? So you have to see yourself as healed. You have to see yourself as strong. You have to see yourself as being a blessing. You have to see yourself forgiving. So, pansinin niyo yung sinabi ni David. Sabi niya, I will strike you and take your head from you. Bakit niya nasabi yun? Ganun wala naman siyang sword. Kasi nakita niya na sa loob. Tapos, yun yung sinabi niya. Base sa kung ano ang nakita niya. And cut his head off. Pinutol niya. So, kung ano ang sinabi ni David kay Goliath, nangyari. Ang point ko mga kapatid, ang pananampalataya. Una, so of course, taught yan siya dito. Ang salita ng Diyos, pag nandito sa isipan mo, that's a good thing. Right? I-cultivate mo. Hanggang sa dito sa heart mo, makita mo ang sarili mo. Ang pangyayaring ito, pagtatagumpayan ko. Yun yung hindi mo wawalain. Kasi ang kaaway, magpipaint ng picture sa isipan mo, at yun ay mapipaint, pag na-paint yun sa puso mo, fear ang lalabas sa bibig mo. Marami sa atin. Nitong 2027 pa lang pagpasok. Marami sa atin. Maaaring nakaranas na ng mga ganito.
Ang iba sa mga mahal niyo sa buhay, nagkakaroon na ng picture sa isipan nila. Ang pangyayari, nakakapag-create ng picture. Dapat tayong maging bihasa na hindi yun yung lalabas sa bibig natin. At hindi natin papahintulutan. Hindi ko sinasabi na hindi ka magkakaroon ng thoughts. Pero yung thoughts na yan, yun yung lalabanan mo. Yun yung i-rebuke mo. Na matututo ka na ang salita ng Diyos ay gagamitin mo. Amen. Na magsalita laban sa circumstansya at itong thought na ito ay mapalitan at hindi siya manatili ang thought ng takot. Kung ano na kaya mangyayari nito? Ganito na to, ganito na to, ganito na to, ganito na to. Kaya iingatan natin ang ating puso na ang picture na may pipaint natin sa puso natin ay katagumpayan. Kagalingan. And I pray na sa bawat isa sa atin, ma-realize natin na hindi na din natin ma-take for granted yung bawat linggo ng buhay, araw, at lalo na siyempre yung taon. Huwag nating sayangin. So, ang challenge ko lamang sa atin, 3 bagay. Bilang pagtatapos, guard your heart from wrong desires. Sa buhay natin, ingatan mo din yung mga pinta na pipinta sa heart mo. Kasi una yan siya, makikita mo, una sa puso. Kung hindi man sa puso, makikita natin sa puso, halimbawa, pag nakita mo yan siya, puso, doon ay magiging basihan mo na yun niya yung gusto mong puntahan. And then magde-decide ka na doon ka pupunta. So ingatan natin kung anong napipinta sa puso natin. Pangalawa, put the Word of God in your heart. Ilagay mo ang salita ng Diyos intentionally sa puso mo. Kapag babanggitin ko lang yung binanggit natin nung nakaraan, the battles of tomorrow will be won by the word you hide in your heart today. Preparation yan siya. Stop speaking defeat. Stop speaking fear. Huwag nating ibanggitin, ilabas sa bibig natin yung takot. Halimbawa, takot sa ano na pangyayari dito nangyayari halimbawa sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. May nakikreate tayong picture dito, huwag nating sabihin. Stop speaking inferiority, yung kung anong tingin natin sa sarili natin, but start declaring what God has already declared over your life. Sanayin natin ang ating sarili over our family na ito yung mga sabihin natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. All of my children will be taught by the Lord. Huwag nating i-verbalize yung takot. Ano na kayo mangyayari? Ano kayong future nito mga to? Ano na kaya? Oh, Lord, I say, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Yun yung, halimbawa din sa ating health. Huwag nating i-verbalize yung takot na nabubuo sa isip natin. Halimbawa na sasabihin natin, ano na mangyayari? Ganito na mangyayari. No, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen. I am bought with a price. My body belongs to the Lord. Amen. Over your provision. Huwag ninyong i-verbalize yung 2027 na. Kapapasok pa lang, 1 year pa lang, ganito na nangyayari. Finances natin, gano'n. Huwag mo na i-verbalize. Ano na kayong mangyayari dito? 2026 is not a year again to enter casually. Hindi, ang 2026, listen to me, ang 2026 ay hindi siya dapat hinaharap natin ng merong takot. Kailangan gawin ko to kasi ganito ang mangyayari. Hindi siya hinaharap ng ganon. Right? But you put the Word of God in your heart, in your mouth, you speak over your provision that God will supply all my needs. Guard your heart with all diligence. Out of your heart will flow issues of life. Paano mo ingatan ang puso mo? Ingatan mo ito sa pamagitan. Huwag kang magkakaroon ng mga maling desire. Kung mga maling desire, i-crucify mo. Ang mga tamang desire, cultivate mo. Magpinta ka ng mga magagandang bagay sa puso mo. Huwag mong pabayaan na maipinta sa iyo ay takot. Amen? At huwag nating salitain kung ano man ang maaaring takot na napipaint sa ating kaisipan.
Salitain natin ang salita ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya, sa iyong future, sa purpose mo. Amen. Sa provision ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo.